因为新疆结婚快1年了，里面我朋友的。Ang China ay hindi lang basta bansang puno ng noodles at murang gadgets. Sila ang pangalawa sa pinakamadaming tao sa buong mundo at hindi lang basta puro Chinese. Nakakala natin pare-parehong itsura. Nasingkit. Mayroon silang 56 na iba't ibang ethnic groups. At isa sa pinaka-interesting, ang Tajik ethnic group. At ito na ang chismis. Kilala raw ang mga Tajik bilang mga taong may artista level na ganda at pogi points. Yung tipong parang lahat sila pwedeng maging endorser ng shampoo o maging bida sa K-drama. Kung sa atin may Ita, Igorot at iba pa, sa kanila naman may Tajik na tipong kapag ngumiti, akala mo para kang kinikiliti. Tito John's TV. Ang mga Tajik ethnic group ay hindi basta nakatira kung saan-saan sa China. Nakatira sila sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region, yung lugar na parang buffet ng kultura dahil may 13 ethnic groups na sama-sama, pero ang Tajik, isa sila sa pinakamaliit na minority. Ang tirahan nila nasa Taxkorgan, isang lungsod na nasa 3,090 meters above sea level. At hindi lang basta mataas, kasi yung lugar na yan nasa mismong border ng Afghanistan, Tajikistan at malapit pa sa Kyrgyzstan at Pakistan. Para silang kapitbahay ng buong Central Asia. Isang baktambling lang, nasa ibang bansa ka na. Ang ibig sabihin daw ng Xinjiang ay new border o new territory. At ang mga unang nakatira dito, mga Turkic people. At karamihan sa kanila ay Muslim. Kaya hindi nakapagtataka na marami ditong Uyghur, 45% at 7% na Kazakhs. Pero syempre hindi papahuli ang Han Chinese. Sila ang bumubuo ng halos 92% ng population ng buong China. Sa 10 makikita mo na Chinese, 9 dun ay Han. Simula nang may tayo ang People Republic of China noong 1949, dumami ng dumami ang Han na pinalipat dito galing sa iba't ibang probinsya ng China. Ang goal, para raw mag-balance population ng Uyghur. Pero hindi nangyari. Kung titingnan mo, ibang-iba talaga ang itsura at kultura ng mga tao sa Xinjiang kumpara sa majority na Han Chinese. Ang mga tao doon may sarili silang wika, kultura at tradisyon na halos walang kinalaman sa Han. At kung tatanungin mo sila, mas pakiramdam nila na mas malapit silang kadugo at kakultura ng mga taga Central Asia, gaya ng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan na kitang-kita naman. At syempre, karamihan ng mga ethnic groups sa Xinjiang ay Sunni Muslims. Pumasok daw ang Islam sa Southern Xinjiang mga bandang 10th century at ang mga Tajik ang isa sa pinakaunang tumanggap ng Islam. Kaya masasabi mo na OG Muslim sila sa lugar na yon. Pero eto ang malupit. Ang populasyon ng Tajik ay nasa humigit kumulang sa 40,000 lamang. Parang isang malaking barangay lang. Kung kukumpara sa buong Xinjiang province na may 26 million na tao ngayong 2025. Pero kahit konti lang sila, sikat naman. Kasi hindi tulad sa ibang ethnic groups na may strong Asian features, ang Tajik ay parang Caucasian lookalike. Mapuputi ang balat, minsan parang artista sa foreign telenovela. Kaya sila tinatawag na mga pogi at beautiful squad ng China. At hindi lang sila matatagpuan sa China. Kumakalat din sila sa iba't ibang bansa. Meron sa Afghanistan, Tajikistan, Southern Uzbekistan, Iran at Pakistan. Ito na ang pinaka-juicy na parte ng kwento tungkol sa Tajik people. Kung ganda at pogi points ang pag-uusapan, ibang klase ang Tajik ethnic group. Ang mga babae nila, syempre, hindi mo mapagkakamalang Chinese. Kasi halos lahat ng lahi ng Tajik may malalapad na mata na minsan kulay blue o green pa. Imported na imported ang aura. Dagdagan pa ng straight na buhok at mapuputing kutis.
Parang lahat sila pang Miss Universe audition. At hindi lang mga babae, pati mga lalaki. Fairy skin, wide eyes at parang leading man sa mga teleserye pero Central Asian edition. Pero hindi lang sa itsura malupit ang Tajik. Multi-language champs din sila. Ang native language nila galing Tajikistan pero dahil sa pwesto nila, sanay din silang mag-Uyghur, Kyrgyz at Mandarin. Parang walking Google Translate, mahirap silang ibenta. Ngayon balik tayo sa history nila. Noon pa man ang mga ninuno ng Tajik ay naniniwala sa iba't ibang reliyon at makalumang paniniwala na di kapanipaniwala. Isa sa pinaka-interesting, sumasamba sila sa kalikasan lalo na sa agila. Para sa kanila ang agila ay hindi lang hayop kundi guardian spirit. Kaya meron silang eagle dance kung saan ginagaya nila ang galaw ng agila. Parang cultural zumba na pangmalakasan. Bukod sa pagsayaw at pagkanta na talaga namang talento nila, karamihan sa Tajik ay Muslim at Sunni branch habang may kaunti ring Shia. Pero pagdating sa kasal, grabe, istrikto sila. Ang mga babae bawal magipag-asawa sa hindi Tajik, pero mga lalaki pwede. Ayan, kita nyo na agad kung sino ang talo sa diskusyon. At para sa kanila ang kasal ay sagrado, once in a lifetime event. Ang divorce, shameful at nakakahiya. Kaya kahit may problema, tis-tis lang. At eto pa, karaniwan nagpapakasal sila sa kamag-anak. Parang family reunion na may kasal sa dulo. At syempre expected na, mas matandang lalaki kaysa babae. Kahit nasa border area ang tirahan ng Tajik tribe, malayo sila sa mga gulo at kaguluhan na madalas nating naririnig tungkol sa Xinjiang o sa iba pang parte ng China. Sa lugar nila ang buhay ng mga Muslim ay payapa at magkakalapit. Kahit na may dalawang malalaking sangay, Sunni at Shia, walang away, walang bangayan, simple ang chismisan lang. Kasi ang prinsipyo nila, respeto lang bes. Para sa mga Tajik, pinakamalaga ang pagkakaisa at kapatiran. Kung may isang pamilya na may problema, lahat nakikisa para tumulong. At syempre, kilala sila bilang mga taong magagalang at palakaibigan. Kung may dumaan man na bisita, estranghero o kahit foreigner, aba, parang VIP treatment agad. May patsa, may pangiti, at minsan may pa-dance number pa at mapapakembot ka din. So yun ang ating kwento tungkol sa Tajik ethnic group ng People's Republic of China. Isang maliit na komunidad sa taas ng bundok pero punong-puno ng kultura, respeto, pagkakaibigan at kagandahan. Kung sa China may 56 ethnic groups, para sa akin ang Tajik ang parang hidden gem. Simple lang ang buhay nila pero world class ang values. At syempre, world class din ang ganda at pogi points. Kung nagustuhan nyo ang ating lakbay kultura ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe at tandaan, ang kagandahan ng isang tribo hindi lang nakikita sa itsura kundi sa puso at pagkakaisa. Shout out kina Jericel Puno ng Angeles City, Puff XDRYZ from Napado, Camarines Norte, Radsky Quaterno ng Roa City, Capiz, Don Adventure from Antipolo City, Delo Aton from Isulan Sultan Kudarat, Berancio Lingueras ng Pasig City at kay Marco TV 22. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.